Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang San Antonio Spurs ay hindi nga nakapasok sa playoffs ng halos isang dekada bago ito makapasok ngayon. Subalit ngayon nga from not making the playoffs for almost a decade, ngayon nga ay may realistic chance na silang magkampiyon dahil isang panalo na lamang ang kailangan nila para umabante sa West Finals. At oo, makakatapat nga nila ang overall number 1 seed OKC Thunder kung sakali na wala pang talo ngayong playoffs at reigning NBA champions pa na may reigning league and finals MVP Shai Gilgeous-Alexander. Subalit ang team na ito ay tinalo na nga ng Spurs ng 4 na beses noong regular season, kaya naman may good chance nga sila kontra dito. At oo nga, magkaiba ang playoffs sa regular season, subalit may mga team nga na hindi talaga nanalo sa OKC ngayong season, kaya naman di hamak na mas may chance nga sila kesa dito. Noong umpisa pa lang din ng season ay madami ang nagsasabi na San Antonio Spurs ang pinakamahina sa tatlong Texas team. Payag nga ng iba ay Dallas Mavericks ang pinakamalakas dahil kay Kyrie Irving, Anthony Davis, Cooper Flagg, Daniel Gafford, Derek Lively, Washington, Klay Thompson, Najee Marshall, Max Christie at iba pa. O kaya naman ang Houston Rockets na may Kevin Durant din, Alperen Sengun, Steven Adams, Amen Thompson, Clint Capella, Reed Shepard, Jabari Smith Jr., Tari Eason at iba pa. Subalit fast forward sa playoffs ngayon ay Spurs na lamang natitira sa kanila. Ang batang team na ito ng Spurs ay may lehitimong tsansa na magkampiyon ngayon at kung sakali man na magawa nila ito, umbisa pa lang nga ito mga kaibigan ng lahat para sa kanila. Dahil napakabata pa nga ng kanilang lineup at pwede nating masabi na wala pa sa kanila ang nasa kanilang prime. Subalit ganito na sila kalakas sa ngayon. Si Dylan Harper at Carter Bryant ay parehong may edad na 20 years old pa lang. Si Stephen Castle ay 21 years old pa lamang. 22 years old lang din si Victor Wembanyama. 24 years old naman si Julian Champagnie. 25 si Devin Vassell at 28 si De'Aaron Fox. So ang core lineup nga nila ay lahat below 30 years old pa and mostly below 25 years old ito, at lahat din ito ay under contract pa for the next 3 years. Kaya naman kapusin man sila o magkampiyon man sila ngayon, tiyak nga mga kaibigan na umpisa pa lamang ito ng kanilang takbo at asahan na mapapadalas ulit ang Spurs sa playoffs tulad lamang noong early 2000s. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jalen Duren naman ay binangko na nga kahapon ng Detroit Pistons sa 4th quarter at pati na din sa overtime dahil wala nga siyang ambag. Tandaan na all-star to mga kaibigan at ang second best player sa number 1 seed sa Eastern Conference. Subalit from averaging 19 points and 11 rebounds per game on 66% shooting sa field noong regular season, nagapak nga ito ngayong playoffs sa 10.1 points and 8.2 rebounds per game on 50% shooting sa field. Hinahype na nga siya noon ng madami bilang next great American center na mala Dwight Howard. May mga nagsasabi din na inangatan na niya si Bam Adebayo sa usapan ng best center. Subalit pagdating nga ng playoffs ay hirap nga itong maka 10 points and 10 rebounds. Noong game 4 nga ay nagtala lang siya ng 2 rebounds in 27 minutes. Ano ba ang masasabi niyo mga kaibigan?